Studio Light effect using Relight. Ito, turuan kita. Open mo lang yung CapCut mo sa tablet or cellphone mo. Then, click mo yung new project. Then, pag nag-open yung files mo, piliin mo yung gusto mo lagyan ng Studio Lights. Yun, so makikita mo siya sa baba, tapos press mo yung add. So, mag-open yung file nyo dun sa timeline. Ayan na yung video nyo. Kung mapapansin nyo, yung likod ko is almost white background. Hindi ko pa na-try yung effect na to pag marami kang elements sa likod. Pag na-try nyo, sabihan nyo ako kung effective din siya. Okay, so click nyo lang yung video nyo sa taas, then hanapin nyo yung Relight. Yan, so makikita nyo na yung iba't ibang klase ng Relight. Sa taas, may facial, ambient, and creative. Okay, so pili muna tayo dun sa creative, tapos pili tayo ng gusto nating background. Gusto ko yung dual color eh. So, pili muna tayo dito. Ito na lang. Okay, so pag nakapili na kayo, may makikita kayo dun sa left side na nakalagay applying Relight. So, antayin nyo lang siya mag 100% para makikita nyo na yung effect dun sa video nyo. Okay, so habang inaantay natin mag 100% yung effect, before kasi gumagastos pa tayo ng mahal para doon sa Studio Lights, parang magmukhang professional yung video natin. Pero dahil nga dito sa effect na to, hindi naman siya kasing ganda nung talagang may Studio Light ka. Pero kung content creator ka pa lang na bago, parang hindi naman dapat na gumastos ka agad kasi nagsisimula ka pa lang eh. So eto, magiging okay to habang wala ka pang enough fund para bumili ng mga Studio Lights. Okay, so yan, nag-take effect na yung pinili natin. So mayroon tayong dalawang color sa left and right. And then, tapos, para makontrol mo to, yung makikita mo ito, yung ginagalaw ko na to. Ito yung parang spotlight niya. So, ito, pwede mo siyang galawin, tapos makikita mo yung effect. Ayun, gumagalaw yung mga highlights niya, yung shadow niya. And then, pati dito sa kabila, pag nilapit ko. Kasi yung creative, parang ibig sabihin niya, yung background color mo. So, mamaya try natin yung facial. Pero, pansinin nyo na lang to, yung effect niya, yung dalawang bilog. So, pwede mo siyang galaw kahit saan mo gusto. Kung ano yung gusto mong effect na malapit ba sa'yo yung spotlight or malayo, paglaruan nyo na lang to. Pero, ito yung gamit nung dalawang bilog. Tapos, yung sa harap naman, as nakikita nyo, white siya. So, may effect din siya dun sa face. Kasi, ito yung parang spotlight mo sa harap ng camera mo. Okay. So, ito yung mga control. So, di ba under creative tayo? Tapos, pindutin nyo lang yun. So, ito makikita nyo yung mga sliders dito para makita nyo kung ano yung magiging effect niya. Yung intensity, kunyari, di ba, nakaklik dyan is yung nasa gitna. So, yung intensity, yun yung parang lakas ng ilaw. Kung mapapansin nyo, pag ini-slide ko siya pa kanan, tumataas yung light sa mukha ko. So, bali, yan yung adjustment niya. Yung radius naman, ibig sabihin kung gaano ka-scatter yung ilaw. So, kung gaano siya kalawak yung ilaw niya. Ang hirap i-explain na. Basta yun yung radius. Tapos yung distance, yun, yung kung malapit or malayo yung ilaw mo. So, may makikita ka dyan, no? Light 1, light 2, light 3. So, yun. So, paglaruan mo para masyadong maintindihan, katulad nito, ito, diba, pag nilapit ko, makikita mo naman lalapit siya, hihina, mag-iiba yung color, magdidim. Tapos yun nga, basta yung radius, yun yung pinakalawak niya, nung sakop nung light. So, mas mahina, mas madilim, ganun. So, makikita nyo naman yung effect dun, no? Kung makikita nyo yung damit ko, parang sakop siya doon. So, parang, pag ginagamit nyo to, kailangan meron din kayong konting intindi kung paano tumatama yung ilaw sa person. Parang ganun. Pwede nyo rin siyang palitan ng kulay like this. Pero, sa totoong buhay kasi, di ba, pag may backlight ka sa likod, makikita mo yung effect sa
clothes mo, diba? So, dapat hindi ganun ka-intensify yung ilaw mo kasi talagang magiging mukhang fake. So, yun. So, makikita mo dyan. Dito naman, kung di available yung mga kulay na gusto mo, pwede mo rin siyang baguhin dito. From dark to light, iurong-urong mo lang yung mga cursor mo. And then, pag satisfy ka na, check mo lang yung check button doon. Okay, so parang sa akin okay na to. Basta tandaan nyo lang, pwede nyong baguhin lahat ng color dyan. Yung light 1, light 2, light 3. Yung intensity, paglaruan nyo, yung radius. Kung hindi available yung gusto nyong kulay, click nyo lang yung first circle doon. Yun yung color, yung kaninang pinakita ko. Pero mas light, mas maganda, mas realistic para sa akin. Pero kung gusto nyo ng dark, mag-ingat lang kayo na magmukha talaga siyang fake kasi nasa pagtimpla nyo yun kung magiging okay ba siya. And then, pag-aralan nyo, tingnan nyo kung ano talaga ang effect ng mga ilaw, para yun dun sa mga skin, sa mga clothes, yung parang mga highlights nyo, para makita nila na parang nandun ka talaga sa scene. So, pag okay ka na, pag pinlay mo yan, ganyan, mag-e-effect yan sa buong clip mo. Pero, kapag meron kang split, then it means kailangan mo siyang gawin ulit dun sa susunod na clip. So, kapag siguro kailangan mo siya i-merge muna bago mo i-take effect para hindi pa bago-bago yung kulay dun sa scene mo. Yun lang yung advice ko kasi mahirap yung marami kang clip tapos ilang beses mo siyang gagawin, di ba? So, yun lang guys. Thank you for watching. Sa mga susunod nating CapCut tutorial, titignan natin kung ano pa yung mabibigay natin para sa mga beginner. Para hindi na tayo masyadong gumastos. Lahat naman tayo nagsisimula as small content creator. And then, kung okay na kayo, export nyo lang. And then, pwede nyo na siya i-upload sa YouTube or save as file.